So, we are finally home, guys. And ganito na lang ako magsasalita kasi tulog pa yung anak ko. Bibilisan ko na, papakita ko na sa inyo kung ano ang ating mga napamili. As you can see, everything is here. Unahin ko muna yung mga nabili namin sa airport, which is the Royce chocolate. So, sobrang mura ng Royce sa Japan. Kung kayo ay nanonood ng mga Japan vlogs, alam nyo na ito yung #1 pasalubong. If ako ang papipiliin nyo, wag na kayong bumili ng mga chocolate sa Donkey. Sa Royce na lang kayo mag-splurge sa airport. So, I bought 3. Yung potato chips, sobrang sarap kasi nito, guys. This is our favorite. Sa lahat ng chocolate, yan ang madalas namin kinakain. And then next is itong mga Royce chocolate bar. So, most of it are milk chocolate and ito, nag-iisang almond. So, yan. Yung iba dito pamigay, yung iba sa amin. Now, next, hindi naman Royce. Doon kasi sa airport, di ba, meron silang duty-free shop na lahat ng products ng Japan all over the country, dinadala nila doon. So, ito, first time ko nakita. This is the famous brand from Sapporo, Letao. So, meron na, first time ko nakakita. So, bumili ako. This is like yung parang lengua na may cheese sa loob. So, bumili ako. Tinry namin, may free taste, masarap. And then ito, sikat din to, Shiroy Koibito. Para din siyang parang lengua na may palaman sa loob na chocolate or cheese. And then ito, napanood ko sa isang TikTok video. Sa 7-Eleven niya binili. So, nung binili ko sa 7-Eleven, sobrang sarap, guys. As in, sobrang sarap. Nakita ko sa airport, meron din pala. Guys, I want you to try this. Ito yung hindi masyado siyang pinapakita, pero apakasarap. As in, perfect na perfect for coffee. And last but not the least, ito napanood ko to sa vlog dati nila Mami Heidi. Pumunta sila ng Sapporo, diba? Nag-free taste sila ng Letao. May free taste din ito sa airport. This is the Letao cheesecake. Ang mahal niya, nasa mga 900 pesos. Pero kasi cheesecake is mahal naman talaga, diba? Dito sa atin isang buong cake. Pero this one is smaller. Pero ang sarap kasi the cheese in Hokkaido, iba talaga, masarap yung cheese, yung milk, ganyan. Tapos, ang cool, hindi mo na kailangan bumili ng ice pack kasi yung pinaka-cake mix mo, nakalagay siya sa ganito. Tapos, ayan yung cake. And then sa ilalim, merong parang ice pack. Nandiyan o. Ang galing, sobrang cool. So, ngayon, proceed na tayo sa mga kung anik-anik na items. Unahin ko muna yung lahat ng mga items na nakuha namin sa claw machine or basta yung mga plushies. So, ito, pauwi na kami. Nakita pa namin tong claw machine na to sa may tabi ng Book Off. Meron silang mga Minecraft. Yung anak ko kasi mahilig sa Minecraft. So ito, this one is alalagayan. Alalagyanan. Para siyang box na wala. Kung ano-ano, pwede mong ilagay lang. 100 yen lang namin to nakuha, diba? Kasi tinulungan kami ng taga claw machine. Sabi ko sa inyo, guys, pwede nyo gawin yun. Pwede kayong humingi ng tulong. Next is another Minecraft toy. Hindi din namin alam kung sino to, pero kasi square, tapos unan, ang sarap. So yan, this one, 400 yen namin nakuha. Next is si Donkey, na binili namin sa Don Quixote. Ewan ko, yung anak ko kasi, yung una niyang nakuha na stuff toy, gusto niya daw ng friend, and si Donkey yung gusto niya na friend. Kaya ako din naman, since mahilig ako sa Donkey, mahilig ako sa Japan, ito yung one way ko of remembering Japan always, si Don Quixote. Ang cute. This one is 1,990 yen. So, around mga 700 pesos. Diba? Ewan ko din kung gaano katagal. Siguro parang ito yung way namin of healing your inner child. Kasi diba, pag bata tayo, hindi naman lahat ng stuff toy binibigay sa atin. So, ngayon yung anak natin, parang tayo din natuto. Ito ang pinakamalaking stuff toy na nakuha namin sa claw machine. Si Stitch. Ewan ko ba naman, bigla, nagustuhan ng anak ko si Stitch. Eh, hindi naman siya nanonood ng Stitch, pero nakita niya daw kasi yung commercial ni Stitch na movie. So, yan, gusto niya daw si Stitch. Ito, ang nagastos namin dito is around 2,600 yen. So, mga 1,1. Yan, si Stitch, apakamahal. Oh. Pero ang ganda, guys, naman kasi talaga ng quality. Sabi ko sa inyo, lahat ng mga plushies sa Japan, lahat ng stuffed toys nila, sobrang gaganda ng quality. Hindi yung parang mga cheap lang na stuffed toy. Talagang ang ganda. Tsaka,
talagang in collaboration with yung mga Disney. May mga tag pa talaga yan. Okay, so after that, ito, may nakita lang ako. Ito, binili ng mister ko sa 7-Eleven na tira, isa, pancake with syrup. Sikat to, pang breakfast yan, kinakain namin. Ako din may binili akong chips. Dapat kakainin ko to doon sa Japan. Kaso, parang lagi akong busog, hindi ko siya nakain. So, inuwi ko. Wasabi na beef flavor. Sobrang sarap guys. As in, kung mahilig ka sa maanghang, may ano to, may kick sa ilong. Sobrang Then next, ito hindi naman namin binili. Yung binigay lang, Haribo. Ang cute, di ba? Ganyan yung pamigay nila. Haribo na candy. Ganito kalalaking pouch. Lahat yan free. Ito, bumili lang din kami ng Mentos na grapes. Yung mister ko kasi favorite na favorite niya yung grapes sa Japan. Talagang lahat ng grapes flavor binibili niya. So yan. Another one sa airport, ito nakita ko kasi Ora Stain Clear na toothpaste. This one is just 100 yen sa airport. Ngayon, akala ko ito yung ginagamit ko na once a week treatment. Hindi pala, ito pala talaga ay toothpaste. Pero for stain remover din. So, kasi di ba mahilig ako mag-coffee. So, yan. Naisip ko na lang din, pang handy na lang din. Pag aalis, ganitong size na lang yung dadalhin ko. Next is, nagpabili lang yung brother ko sa akin ng barley. Ito, tinanggal na namin sa box. Hindi ko na rin napakita sa vlog. Pero barley siya, pang healthy. May isa pang pouch nandun sa table. Pero yan. Ito. Guys, ito muna. Unahin natin. Hindi ko to binili, pero kinuha ko. Dahil privilege ko to. Dahil nagbayad ako ng mahal sa hotel. Kinuha ko yung mga tissue. Inuwi ko yung mga tissue. Everyday nagpapalit. So, kinuha ko yung tissue para, diba, ang ganda kasi ng tissue sa Japan. Manipis siya, pero hindi siya mabilis mapunit. So, yan, 2 pack ng tissue. Pakita ko muna pala yung nabili namin sa Daiso. Hindi naman sobrang dami. So, bumili lang kami ng wipes, 2 ganito. Kasi nung time na yun, wala na kaming wipes. And then, ito yung nauusong parang cellphone lace para nasa katawan mo siya. Either as parang body bag type. Yan, mahaba to. Ganda, 40 pesos na. And last but not the least is ito. Sobrang madalas ko nakapanood to. And nakita namin, ay ano, nakita nyo, yung pag halimbawa nagluto kayo, tapos sobrang mantika, tapos tatapon nyo na yung mantika, para hindi nyo itapon sa drain, which hindi nyo dapat ginagawa, or sa kanal ng tuloy, diba, tuloy-tuloy, or sa plastic ng basa siya na liquid, merong ganito na nagsusolidify ng oil. So, bumili kami ng 3. So, now let's proceed na to our donkey haul dahil ang dami niya at ang bigat niya. Na is itong Calbee na cereal snacks. Sobrang sarap nito guys. As in, sobrang sarap nito. Bumili ako ng 5. Yung 2, pang pasalubong to. Itong 3 sa akin. Kasi ganun siya kasarap talaga guys. Promise. Siyempre, hindi mawawala ang aming Japan trip na hindi kami bibili ng mayonnaise. Sabi ko pala, bago kami pumunta doon, hindi na kami bibili ng mayonnaise. Ewan ko bakit napabili pa rin ako. Kaya ayan, bumili kami ng Kewpie. Pagka iniisip ko, parang hindi naman nga siya ganun ka-mahal dito sa Pilipinas. Pero kasi, ibang brand parang galing Thailand. Pero Kewpie. Ito kasi legit na made in Japan. So, ewan ko kung may pagkakaiba din yung lasa. Next is, bumili lang kami nitong isang matcha milk. Yan, favorite kasi ni Mateo to. Parang matcha siya, tapos may milk na. Lalagyan mo na lang ng water, tsaka onting sugar. Masarap na siya. Okay, ito. Dapat hindi na rin ako bibili nito. Pero dahil nagkaroon kami ng extra luggage, kaya napabili na din ako. Sabi ko, pwede naman nang ipasok. Bumili kami ng Nissin noodles. Nag-Japan ka ba talaga kung hindi ka nag-uwi nito kahit mahirap sa bagahe, di ba? So, bumili ako nito ng 8 ganito kasi pampasalubong yung 3. And then, meron ako napanood sa isang video na masarap daw to. So, tinry ko. Bumili din ako ng 2. Next, ito. Trending na trending to sa Japan. So, bumili ako. Diba? Kahit napakabigat. Ito ay parang vinegar drink na iinumin mo tuwing umaga. Para pang-less bloat, pang-cleanse ata, pang-papayat, pang-pawala ng appetite, parang gano'n yan. Para daw siyang apple cider vinegar pero with flavor. So, bumili ako ng 2. Okay, another one na kailangan yung bilhin pa kayo ay ng Japan. Ito yung sikat na sikat. Kung hindi nyo mapigilan bumili ng chocolate sa Don Quijote, let it be this one. Na-try ko na yung almond ba yun na tiramisu. Hindi ko siya bet, hindi siya masyado masarap. Yung crunch na itim, hindi ko siya masyadong bet. Yung kulay itim na parang may nuts na para daw crunch, hindi. Ito pa din talaga. So, ito yung Alford. Merong nakaganitong packs. So, kung ako sa inyo, kung nagtitipid kayo ng luggage space, ito na lang yung bilhin nyo.
But meron din nung ganito, which is the more famous one na laging binibili ng mga tao. Ayan. Guys, sa totoo lang, konti na lang to. Dati yung mga past namin, parang 60 pieces na ganito yung binibili namin. Ngayon, this is just 15 pieces na blade. And then, isang strawberry. Ayan. And then, hindi na rin ako dapat bibili kasi dito, walang option ng mga naka-discount na KitKat. Sa Osaka kasi, tsaka sa Tokyo, may mga experience ako na nakakita ko ng 127 yen na mga KitKat. Ito ngayon, nasa 277. So, ayan. KitKat na plain chocolate lang and then dark kasi yung dark mas trip ko tong lasa nito. And then this is the famous Nonyo brand ng pang mga bibig, pang toothbrush, toothpaste, yan. Ito tongue cleaner. Bumili ako kasi ginagamit ko to since December. Maganda siya kasi parang nalilinis mo rin yung tongue mo. Recently ko lang yun ginagawa and okay pala siya kasi yung mga residue, lalo na pagka mahilig ka magkape, ganyan, di ba yung sa tongue, magandang panglinis to. Meron din silang toothbrush pero namahalan ako sa toothbrush nila kaya hindi ako bumili. I think meron namang mga tongue cleaner na toothbrush dito sa Watson, so doon na lang ako bibili. And then ito, pabili lang to, Biore Aqua para sa face. And then ito, isingit ko muna sa Matsumoto Kyoshi to kasi halos lahat to pabili. So, pakita ko lang yung mga pinabili na sunblock. Puro siya sunblock actually. So, Nivea. And then ito, nasakto, may parang promo. May free na maliit. So, Nivea din. Na mga sunblock. 4 na ganyan. And then, ito pa. May nagpabili nito. May nagpabili ulit nung Nivea na sunblock. Yung iba dito akin. So, una is itong dry sheet shampoo. It's a dry sheet na pag halimbawa yung hindi ka naligo, igaganon mo sa buhok mo para feeling fresh pa din. Kasi alam niyo yung may mga instances like halimbawa kagabi, pagod na kami galing airport, di ba? 12 midnight na kami nakarating dito sa bahay. Yung punas ng katawan, mapupunasan mo with a cloth, di ba? Pero yung hair, para mag-smell good. So, ito, bumili ako. Tsaka yung minsan, di ba, sabi kasi nila, hindi ka dapat maliligo everyday talaga, magsha-shampoo everyday para maganda pa rin yung hair mo. So, yan, gusto ko lang i-try. Pag halimbawa, yung nasa mall ka, naglakad ka ng buong araw, feeling mo pinagpawisan ka na, yan. Next is this one naman. Ito is a hairspray. Sa Japan kasi, sikat pala yung pag umaga, hindi na sila naliligo, lalo yung mga bata. Pagising nila, since naligo na sila the night before, sa umaga, binabasa na lang yung hair para hindi mukhang bagong gising. And ito yung ginagamit nila. Hindi lang siya plain water. Kasi na-try ko na yun dati, yung parang pag plain water lang, tapos binasa mo yung buhok. May mga nakaangat pa rin. Ito, ang ganda niya guys, kasi nakakababa talaga, tsaka bagong ligo. Nakita ko sa isang video. So yan. Last is ito na hair cream. Sikat din tong brand na to. Maganda yung oil pero sobrang mahal ng oil. So tinry ko tong cream, parang leave-on conditioner ata to, na nakakaganda daw ng hair para sa mga damage hair. Damage kasi ang hair ko guys. Kaya nagtitingin din ako ng iba kasi di ba our hair is our crowning glory. And ito na guys, ang last sa ating listahan na puro skincare para sa akin. Ito ang binili ko para sa sarili ko. Teka muna. Ito pala is pabili ulit to. Hindi akin to. Yan. Pabili yung mga sunblock. Thinking about it, wala nga kaming biniling sunblock para sa sarili namin. Puro pabili yung sunblock na meron kami dito. Kasi ako yung sunblock ko, recommended ng derma. Kaya hindi ko pinapalitan. Okay, may natira pa palang pagkain. Ito, ang pasalubong ata to, Choco Baby. Ayan. Bumili din kami ng ref magnet. O, diba, nawiwili nga kami bumili ng ref magnet ngayon kung saan kami nagpupunta. So, ito, bumili kami Fukuoka. Now, let's proceed. Ito, isa lang yung binili namin. Kasi guys, in fairness, ang tagal maubos ng mga ganito. Yung pang singhot sa ilong pagka may sipon ka. Ang tagal niya maubos. Kaya isa lang yung binili namin. Kasi para hindi siya ma-stuck, 'di ba? Sayang. Then next is pili lang ako nito. Ang tagal ko na nitong hinahanap. This is for keloids. Yung anak ko kasi nagkaroon niya ng malalim na sugad na nagkaroon ng 12 stitches. So kailangan lagyan ng ano yung sugat niya kasi nag-keloid. So ito yung nakita ko na pang keloid. Sana effective siya kasi medyo mahal din to eh. Nasa mga 400 pesos, 500 pesos. Then ito, noong December, binili ko to and nagustuhan ko siya. Maganda siya in fairness versus dun sa gel. Parang for me, mas moisturizing and hydrating siya. Kaya ito yung binili ko. Very light sa face kahit na milk yung kanyang consistency. And then ito, nakita ko din ang tagal na. Sikat kasi yung retinol, di ba? Maganda daw ang retinol lalo na pag natanda ka na.
So, bumili ako nitong line na to. Sikat na sikat kasi itong pure retinol na brand na to sa mga Japanese. So, yan. Ito lang talaga yung nire-recommend nila. Pero tinry ko rin yung moist na cream. Baka kasi mas maganda pag cream. So, yan. Isa-isa nating itatry yan. At pagka nagustuhan ko, pag bumalik kami, yun na lang yung bibilin ko. Hindi ko na bibilin lahat ng makita ko. Ito, ginagamit ko din siya. Maganda siya, nakaka-bright talaga siya, legit. Nung una, hindi ako naniniwala, hindi ako nagpapaano sa hype. Pero nung natry ko, binili ko kasi yung pouch lang para madali lang dalhin din, iuwi, ganyan. Nagustuhan ko, kaya bumili ako ulit ng isa pa. Kasi meron pa naman ako nung from December. O, ito pa. Lahat ng klase ng balm, moist, essence, chuba, binili ko. So, itong Sana na to, I know this is a night cream. Maganda rin siya, parang may retinol din. And then, ito is may retinol din, anti-aging, brightening, ganyan. Pero ito is hindi night cream. So, pwede sa morning, ganyan. And then ito, recently ko lang to na-discover. Sikat siya sa mga Japanese. Kano-san. At tinry ko, may tester kasi doon. Parang ang ganda ng feel niya sa balat. Ang ganda ng texture niya. So, kahit medyo mahal, binili ko na. Kasi pag nag-work sa akin, ito na lang yung lagi kong bibili. And then last, another retinol, o diba? Kasi may napapanood ako mga dermatologists, sabi nila, just stick to your vitamin C, to your retinol, and one moisturizer, and then you're good. Yun na daw. Or sunscreen ata. Hindi moisturizer. Basta ganun. Kaya nag-try ako ng maraming retinol. This one, may retinol din yan. Kaya, diba? Ang dami ko tinry. So basically, that's it guys. Yung mga damit di ko na ipapakita kasi ang konti lang talaga din naman ang nabili namin sa GU. Puro yung mga plain lang na makikita nyo dito sa Uniqlo sa atin. Yung mga parang airism na masasarap na t-shirt sa balat. Ganun lang yung binili namin. And most of them nasa marumihan na kasi nga konti lang talaga yung dinala namin. Expecting na marami kaming mabibiling damit sa GU. Pero sadly, walang sale and konti lang yung nabili namin. And yung mga basic pa, kaya alam nyo na yun. So, later, papakita ko naman sa inyo kung magkano na ang total na nagastos natin for this Japan trip. So, aayusin ko munang lahat to and babalikan ko kayo later. And I am back and ready na ako ibigay sa inyo ang ating breakdown ng mga nagastos sa Japan. So, wag na nating patagalin pa, ibigay na natin ang ating criteria for judging. Okay, pleasing personality, char. Hindi, game, bilisan na natin para matapos na agad tong video na to. So, una dyan is yung airfare. Ang nagastos namin sa airfare ay 15,102.42. That already includes yung mga baggages namin. So, next is yung travel tax, which is 4,050. And then yung aming hotel, which is 9,583.56. And then yung wifi namin for our whole Japan trip na binook namin through Klook is 893. For transportation, ang nagastos lang namin ay 2,344 for the duration of 5 days. And then yung attractions, dalawa lang naman yung pinuntahan namin, di ba? Yung temple at yung Marine World. So ang nagastos namin doon ay 2,569.80. And then next, yung food. Dito talaga kami parang hindi nagtitipid. Sabi ko nga sa inyo, budget family traveler kami. But then again, sa mga ibang parts lang, hindi talaga totally lahat budget. Pagdating sa food, hindi namin ganong tinitipid. Pero kung halimbawa yung sobrang mahahaba, like halimbawa yung mga trip namin na 10 days, 11 days, ang ginagawa namin is breakfast, dinner sa house lang or sa hotel, tapos parang mga conveni food lang, tapos yung lunch yung medyo mapapagastos. Ganun yung technique na ginagawa namin as a budget family traveler. But this one, since 5 days lang kami and technically 4 full days lang, hindi na kami nagtipid sa food. At ang dami kong sinabi, ang nagastos namin sa pagkain ay 27,049.66. At ang pinaka-last, shopping. Kahit pa sabihin mo kasi na wag masyadong mamili. Minsan kasi sa excitement, di ba? Lalo na pagka love na love niyo yung Japan, pag bumalik ka, ang dami mong nasa isip na naku, na-miss ko yung ganito, na-miss ko yung ganyan, mag-uuwi ako ng ganito, madami, ganyan. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo makakabalik. So sa shopping, ang nagastos namin ay 31,915.26. So, ang total ng aming nagastos sa Japan trip namin sa Fukuoka for 5 days and 4 nights ay 103,507.68.
70. So, bakit iba yung price na nakalagay dun sa aking thumbnail? Kasi syempre, di ba budget family traveler nga kami. We are trying to show na pwede naman kayong hindi ganun kalaki yung magastos kung hindi kayo magsha-shopping. Yes. Alam niyo yun, nang hindi ganun kadami. Kasi halimbawa kami, may mga shoes pa, may mga clothes, ganyan. Kung halimbawa kayo, gusto nyo talagang yung mga essentials lang, like yung food, yung mga snacks, ganyan, a very, very few skincare items, or kung meron naman kayo dito, di ba sa Pilipinas na skincare, di wag na kayong bumili, di ba? So, pag tinanggal mo ang shopping, ang total na nagastos namin ay only 71,592.44. Guys, 5 days, 4 nights in Japan. 3 yan, 3 packs. Yung anak ko, yes, 6 years old, pero technically hindi na siya bata kumain. Alam mo yung hindi siya yung pwedeng share lang kami. Kasi parang pareho kaming magugutom, ganun. Kailangan tag-isang meal na kami. Kaya sulit na yan pagka dinivide mo sa 3 tao for 5 days and 4 nights. So yon, sana may natutunan kayo, sana may nakuha kayo, and let me know in the comments kung may tanong kayo. So dito na nagtatapos ang ating Fukuoka vlog. Sana nagustuhan nyo, and kung nagustuhan nyo, please don't forget to like and subscribe to my channel. I'll see you again until my next travel vlog. Bye!